Hello team, sa unang part ng video natin, nakapag-install na tayo ng pfSense firewall. And then sa part 2 ng videos na to, mag-install naman tayo ng Windows VM na gagamitin natin para makapag-configure tayo ng firewall o ng pfSense. Sa pfSense natin, maglalagay din tayo ng dalawang ISP para makapag-adjust tayo ng rules o kung saan natin paladaanin ang ating mga internet. And then, so via VLAN, i-configure natin yung kada IP address ng bawat devices. Okay, and then, para masimulan na natin yung ating pag-install, need natin mag-download ng server. So, gagamitin natin is Windows Server 2012. Download lang natin sa online o sa link yung 64-bit edition para makapag-install tayo manually. Pwede rin naman yung BHD file na para hindi mo na kailangan mag-manual install. Pero sa gagawin natin, ISO lang para manual nating i-install siya. Antayin lang natin matapos na ma-download siya. Pero meron na akong naka-ready dyan na ISO. So, nunod na nating antayin. So, pwede na tayo makapag-proceed sa pag-i-install. Create lang tayo ng new VM using Hyper-V Manager. Sa VM na gagawin natin, mas madali kung ililist muna natin para madali tayo makapag-assign or mabalance natin kung ilang CPU ba o ilang memory. So sa ginawa ko, 2 gig yung RAM and then 3 CPU. Depende sa resources ng server nyo kung gaano kalaki. Sa akin kasi, hindi naman siya ganun kalaki kasi ano lang to binuo ko lang to na laptop na ginawa akong server. So depende na rin sa inyo kung paano kayo magbi-build ng pinaka-host server. So once na makapaglagay na tayo ng mga specs, finish lang din natin para mag-proceed na sa pag-create ng VM. After nyan, need lang din uli natin na bumalik sa setting para naman i-attach naman natin yung disk o yung ISO and then adjust din natin yung kulang pa na or adjust pa natin yung processor. Kasi by default, one lang talaga yung naka-assign. And then, para i-configure lang ulit natin sa 3. Once ma-adjust na natin yung virtual specs, apply lang natin and then start and then connect para makapag-proceed na tayo sa installation.
Select lang natin yung Windows Server 2012 data center with GUI, and then proceed lang natin or next. Antayin lang natin matapos yung mag-install, and then maya-maya full-figure natin yung password. So ngayon, ayan. So makikita natin yung process ng pag-install.
Dito input na natin yung password ng server natin. Then finish lang once na ma-input na natin yung password, and then wait lang natin ma-finalize. Okay na yung installation, so login lang natin yung VM na na-create. Under action, click lang natin yung Control Alt Delete, and then input natin yung password na nilagay natin kanina. Once makapag-login na tayo sa VM, antayin lang din natin na ma-process yung mga services. Tulad niya, meron siyang server manager na kailangan niya munang i-open. And then sa network, pwedeng yes or no, pero ginagawa ko kasi yes lang din dyan. So, after matapos yung mga services na i-run, mamaya mag-install tayo ng Chrome para magamit natin na pang-browse. Kasi by default, pagka newly created yung VM, tulad niyan, may built-in siya na IE pero mahirap gamitin kasi marami kang dapat na i-allow. So mag-install tayo ng Chrome para mas madali nating magamit yung server.
Hanggang dito ko na lamang puputulin yung video. So sa part 3, doon na natin itatopic kung paano tayo mag-configure o initial configuration ng firewall natin. Since meron na tayong virtual machine o Windows na pang-connect doon sa mismong firewall o under sa network ng pfSense.